Nakikita niyo naman sa video na may hawak akong injection. Aalisin ko ang tubig sa loob ng Foley catheter. Tapos kunin ang sterile water. Pwede na itong itapon. Alisin ang hose. Nadaluyan ng ihi. Papalitan na nga ang catheter ni mama. Ito ang mga kailangan. Kada isang linggo, dapat mapalitan agad. Nako si OA. Dali-dali ko nang sinuot ang gloves. Pagkatapos nun, binuksan ng injection. Para tignan kung butas nga ba ang Foley catheter. Binuksan ko na nga pala ang sterile water. Saka kumuha ng tubig na yung sukat ay 10. Kunting paalala lang pala, dapat hindi ito ginagawa ng bata dahil delikado. Minsan ko na ngang natusok ang aking dalit, mabuti na lang hindi malalim. Mahalagang paalala rin po pala na hindi ako nurse pero kaya kitang alagaan. Alam niyo ba si mama nung pinanood ko yung vlog sa kanya, umiiyak. Ang madalas na libangan niya ang panonood upang ibsan ang pagkabagot. Nakikita niyo yung orange na hawak ko? Diyan dapat pinapasok ang sterile water, hindi sa kabila. Pag nakikita niyang dumulobo at walang tumutulo, ibig sabihin hindi butas ang hose. Pwede na tong gamitin. Ang sumunod na ginawa ko nga, binuksan ko ang urine bag. Nakaidudugsong ito sa hose na kung saan walang orange. Dahil ito ang magsisilbing lalagyanan ng wiwi. Nagdugsong ko na nga pala ang urine bag at ang catheter. Kailangan mong siguraduhin ito ay magkadugsong talaga. Mahirap na, baka tumilapon sa kama yung wiwi. Peperwisyo ka pa dahil kailangan mong maglinis. Pagkatapos nun, lalagyan ng lubang hose. Pwede mo nang ilagay ang catheter. Ang daluyan ng ihi ng babae. Yung una nga nahihirapan ako kasi ang daming butas. Hindi ko alam kung saan ipapasok. Kung may nakita kang dumaloy na ihi sa hose o sterile water, ibig sabihin tama ang ginawa mo. Saka yung natitirang sterile water, ipasok mo na talaga literal sa loob ng catheter. Ganun lang kadali. Bye-bye!